Isa ang lalawigan ng Aurora sa sinilanta kamakailan ng Super Typhoon Uwan. Maraming bahay at ari-arian ang tinangay ng malakas na hangin. Mga hinampas ng malalaking alon dahil sa storm surge. Agad na lumikas ang mga residente at pumunta sa evacuation centers para panandali ang manatili. Babalik sa kani-kanilang bahay kapag humuhupa na ang bagyo. Ngunit ang iba sa kanila ay wala nang tahanang babalikan. Bale, ito po yung bahay po dati. Ito po, hanggang dito. Ilang years ko na dito, mga 9 years na kaming nakatira. Yung mga kapitbahay ko, 17 years, mga ganun na sila nakatira. Pero ngayon lang, yung dagat lang talaga ang lumaki. As in, hindi pa umuulan, ganun na kalalaki yung bagyo, ay yung alon. Kaya nakakatakot, nakakapagtaka na ganun yung sitwasyon ngayon. Hindi namin sukot akalain. Parang ang sama po ng loob. Yung parang napakasama po ng loob ko, lungkot na lungkot po ako. Kung paano na naman kami makakaano ng panibagong bahay po namin, gano'n. Hindi ko po alam kung saan na naman kami kukuha, gano'n po. Parang napakahirap po. Parang stress na stress. Hindi ko po alam kung paano po kami makaano. Parang nabaliwala po yung yung pagsisikap po namin magkaroon po ng bahay. Nawala po yung bahay namin ng gano'n na lang. Parang at sama po talaga ng sa loob ko. Parang bakit nagkaganon na lang po agad-agad. Ngayon parang nagsisimula pa lang naman po kaming kumbaga sarili po naming bahay. Tapos agad-agad naman nasira. Bali sa isang pamilya po kasi, number 1 yung bahay. Yung may uuwihan ka o kahit gaano kahirap yung trabahong papuntahan mo, yung pag-uwi mo, may uuwihan kang bahay mo. Iba pa rin yun eh. Isa sa mga nawalan ng bahay, si Lolo Donny. 90 taong gulang. Nakilala si Lolo Donny nang siya ay ma-interview ng isang media outlet. Sa mga pangyayaring ito, hindi ko inaasahan na ganito ang mangyari dito sa akin. Maraming makapagsalita. Ang bahay kong ito hindi masira. Hindi ito nasira ng bagyo. Hindi ang pag-asa ko, sa buong akala ko, hindi masisira ang bahay ko. Kaya mga gamit ko, dito ko lang iniwan. Kaya kinumagahan, nanalangin ako dito nakaluhod. Nanalangin ako sa Diyos. Luan talaga di ko mates ang nasa damdamin ko. Dahil sa gutom na katakot-takutan inabutan ko. Na walang makape, walang makain. May luluto na wala. Lahat pati kaldero na wala. Para ang pangangailangan ng mga nasalanta ng Bagyong Uwan ay mapunan, mabilis na tumugon ang DSWD Field Office 3 Central Luzon para mag-abot ng tulong. Tulong na magbibigay pag-asa sa panahon ng pagkadapa. Si Uwan yung may pinakamalaking storm surge na naranasan namin. During the onslaught, meron tayong deployed na mga staff natin from the MAT offices para mag-monitor doon sa ating evacuation centers at mag-assist doon sa camp management. Nag-deploy na tayo ng ating mobile kitchen, the mobile command center kung saan yun yung malaking tulong na especially doon sa daloy ng communication. Nawalan kasi kami dahil nawalan ng kuryente, wala kaming putol yung linya ng mga communication natin.
dahil prepositioned naman na yung ating family food packs. Yun, upon approval naman, na-provide naman natin kaagad doon sa ating mga nasalanta. Salamat po. Maraming salamat po sa DSWD po. Ay, masayang masaya ko. Sobra, masayang masaya. Sana magtagumpay sila sa kanilang kalaman sa pagtulong sa tao. Gabayan nawa sila ng Panginoon Diyos namin. Nagpapasalamat ako, Sekretaryo Gatchalian. Nagpapasalamat din ako dahil hindi ko inaasahan na ganun ang mangyari. Hindi ko siya nakakamaya noon. Sa pangyari ito, nakarap ko siya na sa barangay. Kaya, Sekretary, mahal na mahal kita. I love you, I love you, Sekretary. Pinapasalamatan ka namin buong DSWD. Salamat po ng marami. Mahal ka namin. I love you. Very good.